ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga aksidente sa kalsada na itala sa higit 200 mula December 22 ayon sa DOH. Checkpoints inilatag sa border ng Bulacan at Camanava laban sa ilegal na paputok. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba sa bisperas ng bagong taon. Sa MBC TV correspondents, pulis na mahuhuling nagpapaputok ng kanilang baril sa bagong taon sa Davao City matatanggal sa serbisyo. Sa MBC TV Sports, Philippine Table Tennis Team nakapag-uwi ng medalya sa 2024 US Open sa Las Vegas. At sa Showbiz Spotted, Christmas family photos ng mga sikat, silipin, ilang celebrities sa abroad nagdiwang ng Pasko. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, nakitaan ng pagsipa ang kaso ng mga aksidente sa kalsada mula pa noong Desyembre o December 22. Ayon sa Department of Health o DOH, mayorya sa mga kasong ito ay kinasangkutan ng mga motorista na walang suot o hindi gumagamit ng safety gears. Ang buong detalye alamin sa report ni Rovic Manuel. Mas tumaas at umabot na sa higit 200 ang kaso ng road traffic incidents ngayong bago at matapos lang ang Kapaskuhan. Sa pinakahuling ulat na inilabas ng Department of Health o DOH, nasa 284 na ang kabuang bilang ng mga nasangkot sa aksidente sa kalsada simula December 22 hanggang kaninang umaga. Sa bilang na ito, lumalabas na mayorya sa mga naaksidente o 249 na kaso rito ang hindi gumagamit o walang suot na safety accessories. 53 ay nasa impluwensya ng alkohol, habang 196 naman na kaso ay aksidente sa motor. Ayon sa DOH, ang bilang na ito ay 7% mas mataas kumpara sa kaso noong nakaraang taon. Sa Metro Manila lang, nasa 40 aksidente na agad sa kalsada ang naitala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula December 24 o bisperas ng Pasko at sa mismong araw ng Pasko. Kaya naman patuloy ang pagpapaalala ng DOH na iwasan ang pagmamaneho ng lasing, pagod, magsuot ng helmet at protective gear, sumunod sa itinakdang speed limit, huwag gumamit ng gadgets at siguraduhin nasa kondisyon bago magmaneho. Sakali namang mangailangan ng tulong, palaging bukas ang 911 o 1555 emergency hotline ng kagawaran upang agad na rumesponde. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Apat na tulog bago ang bisperas ng 2025, bantay sarado na ng Valenzuela City Police ang lahat ng border sa pagitan ng lungsod at ng Bulacan. Bahagi raw ito ng pagsusumikap ng mga otoridad na harangin ang mga pinagbabawal na paputok na balak ipuslit pabalik ng Metro Manila. Magbabalita si Edwin Duque. Nakasentro ngayon ng Valenzuela Police sa paglalagay ng mga checkpoint sa lahat ng border ng Bulacan, Valenzuela para masala ang mga nais magpasok ng mga bawal na paputok mula sa Bulacan papasok ng Metro Manila. Ayon kay Pulis Colonel Lexon Gayaban, nakalatag na ang kanilang checkpoint sa border ng Micawayan at Tubando, Bulacan. Ayon dito, sa Valenzuela ang unang dadaanan ng mga galing na Bulacan, kaya sa kanila nakatok ang responsibilidad para sa pagsala ng mga ninalang may mga dalang pinagbabawal na paputok na binili partikular na mula sa mga patagong bentahan ng malalakas na paputok na gagamitin sa pagsasalubong ng bagong taon. Pinakilos na rin ang mga counterintelligence para agad mamonitor ang mga sasakyang papasok ng Maynila na may lamang illegal na paputok. Nakatutok din naman ang Caloocan Police sa mga papasok naman ng Balintawak sa Kamatsili, Bagong Silang, border ng Micawayan na maliban na lang kung dadaan sila ng North Luzon Expressway via Mindanao Avenue sa Quezon City.
Para sa MBC-TV Network News, ako sa Edwin Duque, nagulat sa Nisa Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, puspusa na rin ang kampanya ng Bureau of Fire Protection sa iba't ibang sulok ng Maynila laban sa pagpapaputok at iba pang fire hazard sa pagsalubong sa 2025. Ang mga detalye sa ulat ni Boy Gonzales. Nag-iikot ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Fire Volunteers ngayong umaga sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila para magpaalala laban sa panganib ng pagkaputok sa pagsalubong ng bagong taon. Ito'y bahagi ng offline paalala ng BFP para hikayatin ang publiko na huwag nang gumamit ng paputok at mag-ingat sa sunog. Partikular na inikot ng mga bumbero ang kanilang mga nasasakupan ng Paco Fire Station sa Maynila. Ayon kay para Senior Inspector Sedpri de Guzman, bahagi ito ng patuloy na paghikayat ng gobyerno sa publiko na huwag nang magpaputok o kaya ay iwasan ang mga illegal na uri ng paputok upang makaiwas sa disgrasya. Bukod pa ito sa iba pang paalala para iwas sa panganib na sunog dulot ng napabayaang niluluto, mga nakasaksak na gamit na appliances, gadget at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanawagan naman ang palasyo sa publiko na maging mapanuri sa mga natatanggap na mensahe upang maiwasan ang mabiktima ng scammers ngayong holiday season. Ang balitang yan tinutukan ni Let Narciso. Pinag-iingat ng Malacanang ang mga Pilipino sa mga scam at fraud o iba't ibang uri ng panloloko ngayong holiday season. Sa social media post ng Maging Mapanuri page ng Presidential Communications Office, pinayuhan ang lahat na maging mapagmatsyag pa rin sa gitna ng mga pagdiriwang ngayong Kapaskuhan. Ilan sa mga scam na karaniwan tuwing holiday season ay ang phishing at panloloko sa mga transaksyon, lalo't marami ang bumibili ng mga produkto at serbisyo. Mayroon ding tinatawag na fake charity at fake relatives scam na kadalasang nagsusulputan sa ganitong okasyon. Una nang hinimok ng Cybercrime Investigation Coordinating Center ang publiko na tumawag at mag-report sa kanilang 1326 hotline kapag nabiktima ng scammers. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita para sa mga consumers. Walang inaasahang paggalaw sa presyo ng mga pinipilahang lechon sa La Loma sa Quezon City hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Kasunod ito ng nakitang paglakas ng bentahan ng lechon na pagpasok pa lang ng Disyembre. Magbabalita si Val Gonzales. 1,200 pesos hanggang 1,500 pesos na ang presyo ng kada kilo ng lechon na baboy sa La Loma, Quezon City. Kung bibili ng buo ngayon ay nasa 9,000 pesos na ang pinakamababa hanggang sa pinakamahal na 28,000 to 30,000 pesos plus ang presyo, depende sa laki ng baboy. Pero huwag mag-alala ang mga mamimili dahil sabi ng may-ari ng Lola Litas Lechon na nasa La Loma, Quezon City, hindi na magtataas pa ang presyo hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Mula pa pagpasok ng buwan ng Disyembre ay malakas na ang bentahan ng lechon sa itinuturing na lechon capital of the Philippines na nasa Quezon City. Sabi ni Mang Eddie Francisco, ang tindero ng Lola Litas Lechon, nasa minimum na 30 piraso ang nabebenta nilang lechon baboy araw-araw. Ayon sa pamunuan ng La Loma Lechoneros Association, unti-unti nang nakababawi ang industriya ng lechon sa ngayon. Pinakamatindi daw sa lahat ang nangyari noong 2019 nang bumagsak ang kanilang negosyo dahil sa pagtama noon ng African Swine Fever sa Quezon City at iba pang lugar sa bansa. May paalala lamang ang asosasyon ng mga maglilechon sa publiko na huwag bumili ng lechon sa online dahil bukod sa hindi nakasisiguro sa kalidad at kalinisan ng lechong baboy ay baka mabiktima pa sila ng mga nagkalat na mga scammer. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, nanindigan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagpataw nila ng karagdagang gastos sa mga consumer kasunod ng penalty na ipinataw sa kanila ng Energy Regulatory Commission o ERC. Gate pa nito, hindi raw dapat silang habulin sa pagtaas ng singil sa kuryente. Narito ang report ni Kyle Bulyas. Dumepensa ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagpapasa nila sa mga consumer ng gasto sa kanilang unfinished capital expenditure. Kasunod ito ng ipinataw ng Energy Regulatory Commission na higit 15 million pesos sa NGCP dahil sa delay sa kanilang mga proyekto. Ayon sa tagapagsalita nitong si Attorney Cynthia Alabanza, ganito na ang patakarang sinusunod kahit noong gobyerno pa ang may hawak ng transmission. Paliwanag nito, mas magiging mataas kasi ang singil sa kuryente kung aantayin mo ng matapos ang kanilang mga proyekto. Sa consumer, ang kagandahan ho niyan, utay-utay ho yung bayad natin sa malalaking proyekto na daang bilyon na ang inaabot ng ginagastos ng NGCP. So parang pag kayo nagpatayo ng bahay, yung contractor niyo ho hihingi ng down payment, tapos ho may progressive billing para hindi ho masakit sa bulsa yung isang bagsakang bayaran. Samantala, sinabi rin ng NGCP na hindi dapat sa kanila isisi ang pagtaas ng singil sa kuryente. Paliwanag ni Alabanza, sa bawat 100 pisong binabayaran ng isang consumer sa kuryente, nasa 3 piso lamang ang napupunta sa NGCP. Kalahati naman ng singil sa kuryente ay napupunta sa mga generation companies, habang 23% naman ang napupunta sa mga distributor tulad ng Meralco. Samantala, ang nalalabi namang porsyento ay napupunta sa ancillary services at universal charges, kabilang na ang utang ng pamahalaan. Among others, yan ho yung ambag natin sa natang ng gobyerno nung panahon ho ng NAPOCOR. Kasama din po dyan sa others na yan na 18%. Yung ambag ho natin sa gastusin ng mga SPAG or ng NAPOCOR. Buhay pa ho kasi ang NAPOCOR at may subsidiya ho tayo sa operations niya. So yun, nandiyan na rin ho yung marami pa hong maliliit na charges na hindi po napupunta sa distribution, hindi din sa generation or sa transmission. Matatanda ang iniimbestigahan ngayon sa Kamara ang prangkisa ng NGCP dahil sa umano'y paglabag sa ilang probisyon at palpak na pagpapatakbo nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news sa ating mga motorista. Nakaamba ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bisperas ng bagong taon. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, 30 centavos hanggang 65 centavos ang posibleng tapya sa kada litro ng gasolina. Posible namang maglaro sa 30 centavos hanggang 55 centavos sa kada litro ng diesel at 80 centavos hanggang 90 centavos sa kerosene. Kung matutuloy, ito ang kauna-unahang rollback sa gasolina ngayong Disyembre. Sa mundo ng tennis, 4 na medalya ang nasungkit ng Philippine team sa ginanap na 2024 US Table Tennis Open sa Las Vegas sa Nevada, USA. Kabilang sa nakuha ng nationals ang 2 ginto. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Nakasungkit ang Philippine Table Tennis team ng 4 na medalya sa katatapos lang na 2024 US Table Tennis Open na ginanap sa Las Vegas, Nevada. Pinangunahan ng top smasher sa bansa na si Kate Rain Cruz ang nationals matapos makapodium finish sa iba't ibang events. Naiuwi ni Cruz ang ginto sa under-19 girls doubles kasama ang pambato ng USA na si Irene Yo. Habang silver naman ang nakuha nito sa mix U4 700 doubles at bronze naman sa mix under-19 doubles kasama ang pambato pa rin mula USA na si Bosman Bota. Samantala, maliban sa 16-year-old tennis star, champion naman ang National Sports Academy standouts na sina Kevin Kit Cruz at Liam Zion Caballo sa boys under-13 doubles. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitan dapat ninyong abangan. 23 hanggang 35 pesos sa dagdag na daily wage sa mga manggagawa sa Northern Mindanao matatanggap na sa Enero. Sa MBC TV Sports, tennis star Alex Ayala target umangat sa world ranking. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Inaprubahan na ng National Wages and Productivity Board ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 23 at 35 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Northern Mindanao. Base sa wage order, 23 pesos ang increase sa arawang sahod ng mga manggagawa para sa non-agricultural at 35 naman sa agricultural workers. Bukod dito, inaprubahan din ang 1,000 peso wage hike para sa mga kasambahay sa nasabing rehiyon. Epektibo ang wage increase sa January 12. Ang Region 10, no, Northern Mindanao, natapos din nila yung kanilang wage order sa atin pong mga minimum wage earners at saka sa kasambahay. Sa kasambahay, nagbigay sila ng karagdagang 1,000. So from 5,000 na umiiral presently, yan ay magiging 6,000 at magkakabisa sa January 12, 2025. Inalmahan naman ng ilang kongresista ang plano ni Vice President Sara Duterte na kuhaning abogado ang kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagbabadyang impeachment laban sa kanya. Hinala nila diversion tactic lamang ito ng mag-ama para takasan ang kanilang mga pananagutan sa batas. Ang buong detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Desperate political maneuver, ganito tinawag ng Makabayan Bloc ang plano umano ni Vice President Sara Duterte na kunin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang abogado sakaling umusad ang impeachment complaint laban sa kanya. Ang kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, salip na sagutin kung papaano ginastos ang confidential funds, nagtatago pa ito sa likod ng kanyang ama. Sabi ni Castro, desperado itong hakbang para makuha ng suporta sa kanilang mga supporters dahil bumabagsak na niya ang satisfaction ratings nito. Sa panig ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, dapat problemahin ng mga Duterte ang kanilang mga pananagutan. Paalala ni Brosas kay VP Sara, hindi malaya ang dating Pangulo na ipagtanggol siya dahil mismo ang dating Presidente ay merong kaharapin din na kaso paglabag sa international humanitarian law. Sa panig Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ang planong father and daughter legal team up ay sa lamang pakulo para ilihis tayo sa pananagutan sa public funds. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang araw bago ang pagsasara ng taon, isinapubliko na ng Social Weather Station, so SWS, ang resulta ng kanilang survey para sa senatorial election sa 2025. Sa tanong na sino ang iboboto ng publiko bilang senador sa ngayon, muling nanguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Ang inisyal na pulso ng bayan tinutukan ni Tina Nolasco. Inilabas na ng Social Weather Station o SWS ang resulta ng pinakahuli nitong senatorial survey sa 2,097 registered voters. Sa datos ng SWS, nanguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 45% voter preference at pumangalawa sa listahan si Senator Bong Revilla Jr. na may 33% na boto. Parehas namang nasa pangatlong pwesto, sina Senator Bongo at Senator Pia Cayetano na kapwa nakakuha ng 32%. Pasok sa top 5 si dating Senate President Vicente Soto na may 31% voter preference. Pang-anim sa listahan si Ben Tulfo na nakakuha ng 30%. Pang-pito si dating Senator Ping Lacson na may 27%. Nagtay naman sa pangwalo si dating Senator Manny Pacquiao at TV host na si Willie Revillame na may 26% voter preference. Sumunod si Abby Binay na may 25% at Lito Lapid na nakakuha ng 23%. Parehas namang nasa pang-12 hanggang 14 na pwesto at may voter preference na 21% sina Camille Villar, Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos. Isinagawa ang survey mula December 12 hanggang 18 at may margin of error na plus-minus 3%. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, nababalot ngayon ng makapal na kaulapan ang buong Visayas, Mindanao at isla ng Palawan bunsod ng Intertropical Convergence Zone. Asahan ng maulap na panahon na sinasamahan ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa mga naturang rehiyon, kasama na rin ang ilang bahagi ng Kabikulan. Sa pagtayo naman ng pag-asa, makararanas ng mahihinang pag-ulan ang National Capital Region over the weekend na posibleng mag-elevate sa thunderstorms pagsapit ng Lunes. Sa iba pang mga balita, kasabay ng ika-56 na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines, hinimok ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang kanilang pagsuko. Git ng opisyal, unti-unti nang nauubos ang kanilang puwersa at mas makabubuti kung magbabalik loob sila sa kanilang bayan. Narito ang report ni Wina Hesoro. Nanawagan si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. sa mga natitirang rebelde na sumuko na. Ito ay kasunod sa pagdiriwang na ika-56th anniversary ng Communist Party of the Philippines. Ayon kay Browner, ang Communist Party of the Philippines New People's Army ay lumiliit na ang kasapian at lumiliit na rin ang kakayahan sa pagpapatakbo. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang pagbabantay ng AFP laban sa anumang pagtatangkang panggugulo. Sinabi ni Browner na ang pagpapahina ng CPP at mga kaalyado nito ay ginawa sa pamamagitan ng mga mapagpasyang operasyon at diskarte sa buong bansa, kung kaya't lubos na napilayan ang samahan ng CPP-NPA. Sa kabila nito, sinabi ni Browner na nananatiling matatag ang AFP sa misyon nitong wakasan ng ilang dekada ng insurhensyon ng mga rebelde. Kaya't hinikayat ng AFP ang mga natitirang miyembro ng CPP-NPA na talikuran ng kanilang armadong pakikibaka at muling makiisa sa kanilang mga pamilya at sa bansa. Idinagdag ni Browner na ang mga rebeldeng komunista na voluntaryong sumuko ay tutulungan ng AFP at iba pang ahensya sa kanilang pagbabagong buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, naging matagumpay ang walkthrough ng ilang opisyal ng Maynila at simbahan ng Quiapo bilang paghahanda sa taunang traslasyon ng Itim na Nazareno sa ika-9 ng Enero. At kasama rito ang paglilinis ng mga kalsadang daraanan ng puon at ng mga deboto. Nagbabalik si Boy Gonzales. Muli nagsagawa ng walkthrough ang pamunuan ng simbahan ng Quiapo kasama ang lokal na pamahalaan ng Maynila, mga opisyal ng Manila Police District. Ito'y upang tiyakin ang paghahanda sa gagawing traslasyon bilang bahagi ng pista ng Black Nazarene sa darating na Enero 9, 2025. Nagsimula silang maglakad mula sa Quirino Grandstand at tatahakin nilang kaparehas na ruta noong nakalipas na taon na traslasyon hanggang makarating sa simbahan ng Quiapo. Isa sa pangunahing layunin ng walkthrough ay matiyak na maayos at walang problema ang daraanan para sa kaligtasan ng lahat ng dadalo. Sinabi ni MPD Director Brigadier General Arnold Tomas Ibay, ngayon pa lamang ay pinaghahandaan nila ang mga dapat gawin bukod sa seguridad ng kanilang ilalatag. Ilan sa mga dapat gawin ay pagsasaayos ng drainage, ang mga lubak na kalsada, mga nakalaylay na kable, punding ilaw sa poste at iba pa na makakasagabal sa daraanan ng traslasyon. Sabi pa ni General Ibay, magpapakalat sila ng 14,000 pulis para magbantay sa traslasyon. Inaasahan naman ang pamunuan ng Quiapo Church, MPD at Manila LGU na milyong deboto ang makikibahagi sa pista ng Black Nazarene 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimok ng bansang China ang Pilipinas na tigilan na ang paggamit ng mga US missile system tuwing military exercises nito at bumalik na lamang raw sa mapayapang pag-unlad. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangge. Una sa mga balita, hinihimok ng bansang China ang Pilipinas na bawiin nito ang pag-deploy at paggamit ng mga US missile system sa military exercises nito dahil itinuturing raw itong pagbabanta laban sa kanilang bansa.
Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, hindi hayaan ng kanilang bansa na manood lamang habang nanganganib o tinataya ang kanilang seguridad at ng mga kinikilalang sakop ng teritoryo nito. Samantala, kaugnay na nangyaring trahedya sa Kazakhstan kung saan isang Embraer passenger jet ang nag-crash na nauwi sa pagkamatay ng 38 katao. Isa pang sanhi ng pagbagsak nito ang tinitigdang anggulo ng mga otoridad. Sa inisyal pa ring investigasyon, napag-alaman na maaaring isang Russian air defense system ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano dahil sinusubukan umano itong pigilan ang paparating na drone attack mula sa Ukraine at nadamay ang nasabing passenger jet. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Russia hanggat hindi pa natatapos ang nasabing investigasyon sa trahedya. Sa iba pang balita, hinandugan naman ng Christmas carols ng isang folk band sa Ukraine ang mga sundalo nagpapagaling sa ospital mula sa pagdigma sa gyera. Ayon sa grupo, ito raw ay ang kanilang paraan na mapagaan ang kanilang pakiramdam ngayong panahon ng Kapaskuhan sa kabila ng sakripisyo na ibinubuhos nito para sa bansa. Kasalukuyang mahigit 29,000 sundalo ang nagpapagaling sa ospital at karamihan sa mga ito ay nagtamo ng matinding galos mula sa epekto ng gyera kontra sa Russia. At iyan naman nakalap naming balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The long wait is over para sa fans ng Squid Games. Kahapon kasi day after Christmas, inilabas na ang ikalawang season ng mega hit Korean series. Narito ang Showbiz Report. Matapos ang higit 3 taon, inilabas na kahapon ang second season ng mega hit Squid Game 2. Ang dystopian survival thriller series agad nanguna sa listahan ng mga trending sa X o dating Twitter. Ang bagong season naglalaman ng 7 episodes. Present pa rin dito ang mga unang nakilalang karakter na sina Player 456 na ginagampanan ni Lee Jung-jae. Lee Byung-hun na nagbabalik bilang si frontman, Lee Ha-jo na gumanap bilang police officer and detective, at si Gong Yoo na nakilala bilang misteryosong recruiter sa serye. Kung matatandaan, September 2021 ang unang mapanood ang global sensation Squid Game, habang next year naman kasado na ang third and final season nito. Magunita na kamakailan lang, kabilang ang Squid Game 2 sa mga nominado bilang Best Television Series Drama sa prestihiyosong 82nd Golden Globe Awards. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Lalaki patay matapos pagsasaksakin ng kanyang nakaalitan sa Jabong Samar o Hyabong Samar. Sa TNVS, critically endangered na lahi ng elepante sa Indonesia. Binawian ng buhay matapos tangayin ng rumaragasang tubig. Sa MBC TV Sports, tennis star Alex Iyala target umangat sa world ranking. At sa Showbiz Spotted, Christmas family photos ng mga sikat silipin. Ilang celebs sa abroad nagdiwang ng Pasko. Wow, sana all. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagbabala ang Davao City Police na agad tatanggalin sa serbisyo ang sinumang pulis na mahuhuling nagpaputok ng kanilang baril sa pagsalubong ng bagong taon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Kahit walang memorandum order mula sa Central Headquarters, nagbabala ang Davao City Police Office o DCPO sa kailang mga pulis na huwag magpaputok ng baril sa darating na bagong taon at noong Pasko. Sinabi ni Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng DCPO sa bagamamahayag sa Davao sa isang panayam na ang Philippine National Police o PNP ay hindi pa nagpalabas ng utos na silyuhan ang kanilang mga baril ngayong taon. Ngunit mga pulis na maaaring magpaputok ng kanilang baril sa ganitong okasyon ay tatanggalin
masalin sa serbisyo o mananagot sa kailang ginawang paglabag. Dagdag pa ni Captain Tuazon na inabisuhan na rin ni DCPO City Director Police Colonel Hansel Marantan ang lahat ng station commanders na bantayan ang kanilang mga operasyon at ang kanilang mga security personnel upang matiyak na ligtas at maayos na pagdiriwang ng bagong taon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki patay matapos pagsasaksakin ng kanyang nakaalitan. Kinilala ng PNP ang biktima si Elias Bab, 26 anyos magsasaka, residente ng barangay Kamorobuan, Yabong, Samar. Nakilalang suspect si Elias Jeff, 28 anyos magsasaka, residente rin sa naturang barangay. Nangyaring insidente alas 8:10 ng gabi sa barangay Kamorobuan, Yabong, Samar. Sa investigasyon ng PNP ang biktima, nagiinuman kasamang kaibigan sa Barangay Road nang dumating ang suspect at nagkaroon ng mainitang pagtatalo ng biktima dahil nang humugot ng patalim at suspect at sinaksak sa tiyan ang biktima. Naitakbo sa ospital ang biktima sa balit. Diniklara na dead on arrival ng attending physician. Voluntaryo namang sumuko sa mga otoridad ang suspect at nasa kustodiya ngayon ng Yabong PNP. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratetor Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos mapaulat nitong nagdaang besperas ng Pasko na isang lalaki ang nadiskubre na nagbigti sa loob ng isang ginagawang gusali ng Rural Health Unit RHU sa Barangay Puerto Ribas, Itas, Balanga City, isa na namang lalaki ang muling nadiskubre na nakabigti din na natagpuan naman ito sa isang puno sa tabi ng Sapa malapit sa Avenue of Philippine Pub Road sa Fire Station, Maribeles, Bataan kahapon. Nadiskubre naman ito alas 11:40 ng tanghali kahapon na ipinagbigay alam sa mga otoridad ng isang alias Joseph. Ang biktima ay may taas ito na 5'2" hanggang 5'5". Nakasuot ito ng berding jersey short at ito'y nasa decomposition na ng matagpuan. Nagamit itong biktima sa kanyang pagbibigti ay peraso ng tela na isinabit sa ipil-ipil. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng pagkakakilanlan sa biktima. At sa mga nawawalan na kaanak ay magsadya lamang sa Maribeles PNP para sa iba pang detalye. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 1 most wanted person sa Umingan, Pangasinan arestado. Hindi nakapalag ng arestuhin ng mga pulis ang top 1 most wanted person na si Mervin Cuaderno, 34 anyos, walang asawa, laborer at residente ng Barangay Luna Este, Umingan, alas 7 kagabi sa kanilang tahanan. Sa ulat ng Umingan OIC Chief of Police Major Kathleen Awingan, bitbit ng kanyang mga tahon ng waranto pares na pinalabas ng hukuman laban sa suspect sa kasong rape na paglabag sa Revised Penal Code Article 266-A under Criminal Case Number T-8056 with no bail ban recommended. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Umingan Police Station ang suspect at dahil walang piyansa ang kinakaharap nitong kaso, pag ibinabana ng korte ang commitment order nito, ililipat na siya sa BGNP Tayong. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpahayag naman ng pagsuko sa otoridad isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa lalawigan ng Northeast Samar. Nagpahayag ito ng suporta sa programa ng pamalaan. Ito ay residente ng Barangay Iduran, Bayan ng Bubod Norte, Samar. Ayon sa report, kinausap at tinikayat ito ng 803 Maneuver Company Regional Mobile 1st Battalion na pinamumunuan ng mga ni Police Captain na Solomon Agaiso, Officer in Charge, kasamang 803 Maneuver Company Regional Mobile 1st Battalion at iba pang pwersa ng gobyerno dahilan ng kanyang pagsuko. Isinuko rin ng nasabing NPA ang isang unit ng caliber 45 pistol at 5 bala. Samantala, bilang agarang tulong, nakatanggap ito ng isang sakong bigas mula mismo sa mga pulis. Ang sabing surrender ay nasa kustodiya ngayon ang 803 Maneuver Company at siniguro ng otoridad na ito'y makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno para sa pagbabago ng kanyang buhay. Ilang NPA na sa lalawigan ng Northern Samar na sumuko bago ang Kapaskuhan ay nakasama na ang kanilang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
By Molly, hindi na umabot sa pagpapalit ng taon ang 45 anyos na Sumatran elephant sa Indonesia matapos itong matagpuang patay sa ilog sa isang zoo sa Bali. Ang uri ng elepante na ito ay tinuturing na critically endangered o ilan na lamang ang nalalabing uri nito sa mundo. Kaya naman lubos na ikinalungkot ng buong bansa ang biglaan nitong pagkamatay. Ang buong detalye sa sinapit ni Molly alamin sa report ni Rose Babiera. Sa kabila ng lubos na pagbabantay at pag-aalaga ng endangered species, may ilang pangyayari talaga na hindi inaasahan na maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na bunga. Gaya na lamang ng isang aksidente. Kamakailan lang, isang critically endangered na uri ng elepante ang binawian ng buhay matapos itong tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog sa isang zoo sa Bali, Indonesia. Si Molly na isang Sumatran elephant ay 45 taong gulang at nasa ilalim ng pangangalaga ng Bali Zoo. Ayon sa opisyal na pahayag ng naturang zoo, bahagi ng araw-araw na gawain ng mga elepante na tumawid sa kabilang bahagi ng ilog para makapag-explore at makapaglaro. Gayon lamang, buhat ng malakas na ulan, biglang tumaas ang tubig sa ilog na mabilis at malakas ang pagdaloy. At nang si Molly na ang tatawid, nang humampas ang tubig sa elepante, nawala ang balanse nito at tuluyan ang tinangay ng rumaragasang tubig. Naglunsad ang zoo ng overnight search and rescue para hanapin ang hayop at sa tulong ng mga lokal na residente, natagpuan na ngang walang buhay ang elepante. Kasalukuyang isinasaayos ng pamunuan ng Bali Zoo ang pag-evacuate ng katawan ni Molly upang makapagdaos ito ng burol para sa elepante. Nagsasagawa rin ng investigasyon ang Bali Natural Resources Conservation Agency ukol sa pangyayaring ito upang masiguro na mapapangalaga ang mabuti ang mga hayop tulad ni Molly na endangered. Ayon sa tala, hindi natataas sa 700 ang bilang ng mga Sumatran elephants sa Indonesia. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpasok ng 2025, may sari-saring goal ang mga atletang Pilipino pagdating sa kanilang paparating na season. Gaya na lamang ni Filipina tennis star Alex Ayala. Inihayag ng 19-year-old athlete ang plano nitong makapasok sa top 100 ng world ranking, makasungkit ng titulo at mag-qualify para sa Grand Slam main draw. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Inihayag ni Filipina tennis sensation Alex Ayala ang mga nais nitong masungkit para sa taong 2025. Kabilang na dyan ang target nitong makapasok sa WTA Top 100 kung saan siya kasalukuyang nasa ika-148, makasungkit ng titulo at mag-qualify para sa Grand Slam main draw. Bagamat masaya ang 19-year-old athlete sa kanyang karera para sa 2024 season, hindi pa rin ito maiwasang maramdaman na kaya niya pang higitan ito. Kaya naman sa susunod na taon, nais ni Ayala na mag-qualify sa Grand Slam main draw, bagay na muntik na nitong makuha ngayong 2024. Magugunitang nailapit ng Pinay tennis player ang sarili sa main draw spot sa French Open, Wimbledon at US Open, ngunit nabigo ito sa ikatlong qualifying round. At sa pagpasok ng 2025, agad sasabak si Ayala sa Australian Open qualifiers sa January 6. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuwing Pasko, kanya-kanyang flex ang netizens ng kanilang family portraits sa social media. At syempre, di papahuli riyan ang mga iniidolong artista. May ilang A for effort sa kanilang matchy outfits. Meron ding Winter Christmas ang ibinida. At may aktres namang nagdiwang din ang kanyang kaarawan noong December 25. Silipin ang mga yan sa Showbiz Report na ito. Ngayong 2024, talagang merry ang Christmas ng mga paboritong artista na all smiles sa kanilang family photos na ibinida sa social media. Kabilang nga sa mga nagpaabot ng pagbati ang pamilya ni Marian Rivera at Dingdong Dantes with Zia and Sixto at kanilang cute fur babies. Matchy-matchy naman ang outfit ni Natalie and Baby Mochi sa kanilang fam pic with bossing Vic Soto and Pauline Luna. Tila cozy pajama party naman ang theme sa Christmas celebration ng pamilya ni Hello Love Again star Catherine Bernardo.
gayon din kina Drew Aureliano and soon-to-be mom of 5, Iya Villania. Samantala, may ilang celebs namang sa abroad na pili mag-celebrate ng Christmas, gaya ng celebrity doctors na sina Vicky Bello at Hayden Con na nasa Paris, France. #White Christmas din ang pamilya ni Doug and Cheska Kramer sa California. Gayon din ang pamilya Lack sa Pangilinan. Si Donnie isinare nga rin sa IG ang kanyang pagsiski sa Switzerland. Habang #double celebration naman para kay Ivana Alawi na nagdiwang din ang kanyang 28th birthday noong December 25. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pasko. At yan ang mga nakalap nating balita ngayong huling araw ng Biyernes ng taon. Grabe nako, sa lahat po ng ating mga loyal listeners and televiewers, maraming salamat for keeping us company for the whole 2024. Pagpasensya nyo na po ang aking boses. Ayan. Pero hindi pa po tapos ang ating bilangan kasi po 5 tulog na lang at sasalubungin na po natin ang taong 2025. To be exact, it's 4 days, 11 hours, 2 minutes, and 37 seconds. Ayan po. So, advance a Happy New Year po sa ating lahat. Anyway, dapat pala hindi ito yung tinugtog natin, yung pang New Year dapat. Anyway, syempre para sa sorpresa naman sa darating na Lunes at Martes, isa-isa nating babalikan ang mga pinakamalalaking balita na pumutok naman ngayong 2024. Alamin kung sinong personalidad ang naging mukha ng mga balita ngayong taon dahil magsisimula na ang 2-part countdown ng top stories of 2024. Exciting po yan. Sa ngalan po ni Yuel Reyes, ako po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes. Lunes ay, sa January na tayo, January 3, 2024. Pero marami po tayong mga exciting po na mga programa sa time slot na ito this coming December 30 and 31. Magkita-kita po tayo ang MNN, MBC Network News sa 2025. Ayan po. Para sa mga kwentong makabuluhan at mga kwentong makapangyarihan para naman po sa DZRH Rewind 2024. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.